What's up sa inyo mga kabayan? Pangipangita na naman tayo dito. Meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon mga kabayan na kung saan talagang iwas pusoy, no? Iwas pusoy mga kabayan, itong si Stella Kimbo. Pagdating kasi diyan mga kabayan sa nangyaring budget na yan, may kinalaman tong mga to mga kabayan kasi vice chair person to mga kabayan diyan sa appropriate committee, no? To si Kimbo mga kabayan. Kaya ito yung may nalalaman. Hmm. Kaya ngayon mga kabayan, napapatakbo, no? Tayo magpa-interview. Aba, ay kita mo yan. O, panoorin natin mga kabayan. Ba't bari napatakbo ng kainaman? O, pakinggan natin. Song, sorry ma'am, you have Hmm. an explanation lang po dun sa black pages po. Nagmamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung For the, any explanation daw po sa black pages po. Bakit ngayon mga kabayan, parang itong kanya sasakyan ay hindi na mala-artista mga kabayan? Dati mga kabayan artistahin ang kanya sasakyan. Ngayon ay hindi na. Anong nangyari dito? Bakit parang nag-low-key ngayon mga kabayan? Kita mo yung mga damit niya, hindi na yung mga pang Gucci, mga Chanel mga kabayan. Sus! Okay mo, tuloy! Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Webes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas. Kita niyo mga kabayan? Tumakas sa mga reporter. Bakit kaya mga kabayan ito hindi makasagot sa mga reporter, no? Dati noon mga kabayan, bidang-bida to pagdating dun sa dun sa 125 million na confidential fund, no, ng Vice President mga kabayan. Ngayon, pagdating dito sa issue na to mga kabayan, ay ayan, takas mga kabayan sa sa mainstream media, no, sa mga reporter. Ay sino ba naman mga kabayan hindi mapapatakbo? Ay matindi ngayon ang usapin na to at sigurado mga kabayan na madadamay itong mga to. No, madadamay ito si Kimbo kung may kapalpakan man mga kabayan na nangyari diyan sa diyan sa naipasang batas na yan mga kabayan na ngayon ay sobrang init, no? Na pinag-uusapan sa mainstream media kasi mga kabayan, 4 na araw na, no? Simula nung inilabas no ni PRRD at saka ni Congressman Ungab, no? Itong itong anomalya na to, kita nyo si Bersamin mga kabayan, todo tangge, no, na wala daw silang kinalaman diyan. Dapat ang tanungin itong mga congressman, no, at senador na miyembro ng BICAM. O kita mo 'yan. Pero nung nakaraan mga kabayan, no, pumutak agad tong mga to at sinasabi nila na fake news. O so bakit ngayon mga kabayan nagtututuro na, no? Sinasabi na dapat ay ang tanungin ng Congress. Kita nyo mga kabayan, napansin nyo ba na si tag dito, si Tambaloslos mga kabayan nagpahayag na. Kita nyo, wala, 'di ba? Wala kayong narinig mga kabayan kay Tambaloslos, no? Napakatahimik mga kabayan. Ano kaya ang nangyari? Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Kung yan ay walang anomalya, abay bidang-bida yung mga yan dito sa mainstream media. O kita ninyo, ituloy natin mga kabayan ang pagtakbo ng mga reporter na to. Para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kung Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito kasi mga kabayan ang mahirap, no? Wala kasing spokesperson, no? Ito si si Bongit mga kabayan.
Kaya pagka na-interview mga kabayan, ay ayan ang inilalabas, no? Kita mo ang usapin yung sa BICAM binanatan niya ng GAA, no? Yung General Appropriation agad, no? Talaga naman mga kabayang napakalayo ng sagot, no? At napaka-defensive. Kita ninyo ngayon, nagkakatanggihan na pero nung una fake news. Ang masaklap diyan mga kabayan, baka ito ay merong kumbaga parang katulad ni Saldico, mga kabayan, kung mapapansin nyo, di ba? Nung maipasa yung batas na yan, bigla na lang tinanggal, di ba? At ang palabas para sa kalusugan. So ngayon, nagkakaalaman na meron talagang anomalya dyan, mga kabayan, sa pagpapasa na ng batas. At pangalawa, mga kabayan, kita ninyo, si Grace po, no? Isa din, no? Na pinipilit nila ay yung sagaa, no, mga kabayan, wag daw intindihin, no? Baliwalain na yang nangyari na yan sa BICAM. So, pagka ganyan pala mga kabayan, useless, no, yung ginagawa nila dyan sa BICAM na yan. Panayang sila mga kabayan ng pondo. Ay, isipin nyo, magko-close door meeting yung mga yan dyan, mag-uusap-usap. Dyan kakatayin yung mga pondo-pondo. Tapos sasabihin ni Grace po, ang importante, yung GAA. Si Chis Escudero, mga kabayan, ganon din yung palusot. O, kita mo? Kita mo mga kabayan, lahat sila ay isa ang tinuturan mga kabayan, isa ang tinutumbok, no? Sa GAA. Ay bakit yung GAA mga kabayan ganon, no, na kumpleto? Bakit doon sa kanilang mga propose, no, dun sa pinagkasunduan ng dalawang panel mga kabayan, ng Congress at saka ng Senate, yung mga miyembro na yon nagkasundo at pinirmahan nila mga kabayan kahit blanco. Tapos itong sinasabi mga kabayan ni Gatchalian, ni-review daw, yung iba naman daw ay hindi napansin. Ganon din si Chis Escudero. Asipin nyo mga kabayan, yan yung trabaho nila, magbusisi ng budget, pero ang katwiran nila ay baka daw may nakaligtaan. Saan ka nakakita nun mga kabayan, di ba? Niloloko nila mga kabayan ng taong totoo, no? Oh. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman, ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ang ganda ng buhok ni Manuel dito mga kabayan. Pagkaganda ng buhok ni Manuel, parang hinimod ng kalabaw. Sunod, kinakabataan Party List Kita nyo, ayan yung mga buhok mga kabayan, kimpi. Ano kayang nakain itong mga to, no? Bakit ito kaya ngayon mga kabayan ay sinumusuway na, no, sa mga utos, no? At salungat na sila mga kabayan, hindi sila katulad dati, no, na pabor, no, sa ginagawa ng administrasyon. Ngayon, ano na sila, tag dito, kontra na, no? Kinukontra na nila at sila na mismo naglalabas na talagang palpak mga kabayan, talagang may blanco, no? At isa pa, no? Ito si dating senator, no? Si Senator Ping Lacson. Kita nyo? Ibinunyag niya mga kabayan na si Grace po ay umamin, no? At may 14 daw umano mga kabayan ako senador, no? Mga kabayan. Ito na, may 14, no, na senador na pumirma dyan sa BICAM na yan. At sabi ni Grace po, kaya daw siya napaperma na kasi may 5 billion. Alaka. May 5 billion mga kabayan na nakaalat dyan sa mga yan na binigay. So, nako, yan mga kabayan ang kumakalat sa social media. Hanapin nyo mga kabayan at di ko na makita dito sa ano na to, hindi ko mailagay. Pero yun yung napag-usapan nila mga kabayan na may 5 billion, no, na ibinigay dyan kaya nagkapirmahan dyan sa BICAM. Tapos tayo nito. Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso.
Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Eto mga kabayan, alanganin din ako dito kay Luistro na to mga kabayan eh. Eh di ba ito yung nagsisisigaw mga kabayan doon sa platform na sinasabi lang pagka daw si Romualdez mga kabayan ay siguradong doble mga kabayan, doblado. Ay sa palagay ninyo mga kabayan ha? Tingin ko'y tropa-tropa tong mga to. Kita nyo si si Romualdez, tahimik mga kabayan. Walang kaimik-imik ngayon. Hindi nagbibigay ng pahayag patungkol diyan. Na which is dapat siya mga kabayan ng isa, no? Dahil sila diyan ang sila yung may pakulo diyan sa BICAM na yan. Sila nag-propose ng budget. Kita nyo, yung budget mga kabayan ng Congress, napakalaki, di ba? Tunay. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Loko-loko, hindi yan about politics, about yan sa budget ng mga Pilipino at sa mga proyekto na hanggang ngayon wala kayong naipapakita sa mga Pilipino. 'Di ba? Yan mga kabayan, kita nyo about politics, hindi yan about politics. Kita mo tong congressman na to mga kabayan. Loko-loko talaga eh. Tatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong ito dahil sa mga kontrobersyang ibinabato, kabilang na ang questionableng paggastos ng confidential funds. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Kita mo mga kabayan hindi daw reliable yung source. Kita mo mga kabayan, yung mga padali na yan, parang pinalalabas nila dito mga kabayan na peke yung nakuha ng UNTV, no? Sa Senate mga kabayan, yung kopya na yan ng mga blanco. Pati yung kopya ni Raul Manuel, no? Bakit itong mga to ganito ang nilalabas, 'di ba? Nako mga kabayan, yan for re-elect, no? Wag niyo nang iboto yan sa one rider party list na yan kasi kita nyo, pag minsan pabor, pag minsan hindi, pag minsan pabor, siguro mga kabayan, yan yung gusto nilang mangyari, gusto nilang makakuha yung simpatya ng taong bayan na ako may ginagawa. Kailangan maging bida mga kabayan. So ayun, no? Kita nyo si Kimbo, hindi na tumakbong pagka hindi na nagpa-re-elect. Takbong mayor na yata ngayon mga kabayan. Ay, sos Mario. Paano mga kabayan, hanggang dito na lang muna ang ating video at ingat kayo mga kabayan. Adios sa inyong lahat at marami pa tayong mga i-upload dito at pag-uusapan. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share nang sa ganon ay marami pa yung makapanood mga kabayan ng video na ginagawa natin.